pong naputol sa nakaraang Sunday po, no? At napakaganda po ng talastasan natin, no? Tungkol sa gospel na talagang ito po yung pinag-ugatan kung bakit tayo ay nagkaroon ng pananampalataya. Sa totoo lang po, malaking pasasalamat natin sa buhay ni Paul, no? Nakaabot dito po ang magandang balita ng Diyos. So bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, maliwanag po ba narinig ninyo ang aking boses? Okay, Opo, Pastor. oh, thank you, Liwanag po. brother. Hindi Tayo po po. tayo po ay mag-umpisa sa panalangin. Aming Diyos na buhay, muli po Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sapagkat nakikita namin ang katapatan mo sa buhay namin. Ini-enjoy namin ang buhay na kaloob mo sa amin. Nagagawa namin ang naisin namin sa aming buhay sapagkat ang buhay na ito ay iyo pong kaloob sa amin. Lahat ng tinatamasa namin, lahat ng uri ng pagkain, karne, gulay, maging ang tubig na inlalagay namin sa aming katawan ay nanggaling sa iyong lahat, Ama. Ikaw ang aming provider. Mayaman ka sa biyaya, aming Ama. Tunay o Diyos na inihanda mo ito upang kami po ay makababuhay bilang tao. Makapamuhay kami ng normal. Ito'y kaloob mo sa amin, aming Diyos. Kaya po marapat lamang na ipagpasalamat namin ang buhay na kaloob mo sa amin, ang hiningang kaloob mo sa amin. At dalangin namin na tutulungan mo po ang bawat isa sa amin upang ang buhay nito ay amin pong mapagyaman. Maibahagi namin to sa maraming tao sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po sa salita ng Diyos. Na siya nagbibigay ng kalakasan sa amin, nagbibigay ng kaalaman at karunungan sa bawat isa sa amin. Salamat po Ama sa pagkakataong ito. Malaya kami na napag-aaralan namin, hindi lamang napag-aaralan, kung hindi tinitreasure namin ang iyong salita. Sa maaabot ng kakayanang ipagkakaloob mo sa amin, Ama, nahahalukay po namin ang iyong banal na salita na siyang nagbibigay buhay sa bawat Kristiyano. Kaya po Panginoon, sa gabing ito, inihiling po namin aming Amang banal, ikaw po ang siyang aming maging tagapagturo. Ikaw ang madakila, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mapasalamatan ng bawat isa sa amin. Salamat po Ama, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang pag-aaral namin ng iyong salita sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. And amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Okay, ha? Okay, dito po tayo mag-uumpisa na. Tapos natin, no, ang si Jesucristo, yung una po, no? Si Jesucristo, ang buhay ng mananampalataya. Ito po yung pagka binabasa po natin, sinusuri natin to, no? Ito po'y sulat ng mga apostol para sa bayang Israel na naglipana na po, nagkalat, no, sa iba't ibang panig ng daigdig.
Ganun na lang po kasidhi na po ang mga tumayong apostol nung kapanahunan nakasakasama pa po nila ang Panginoong Hesukristo. Kaya po nabanggit ni Apostol Juan sa mga talatang ito. Umpisahan po natin sa Hesukristo, ang liwanag ng mga mananampalataya. Yung una po, si Hesukristo ang buhay ng mga mananampalataya. Okay, buksan po natin ha. Yung ating, kung may mga Bible po kayong hawak mga kapatid, samahan niyo po ako no. Ang katunayan, ang Diyos ay liwanag. Kung natatandaan niyo po no, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Sinabi niya po yan, no? At nagkaroon nga ng liwanag na mapagmasdan ng Panginoon ng liwanag. Sabi-sabi po doon, no? Siya'y nasiyahan. At ang liwanag ay tinawag niyang araw. Ganun lang naman po kasimple sinasabi ng Biblia, no? Pero pagka binasa mo ang kabuuan ng Biblia, tunay na patutunayan ng salita ng Diyos sa mambabasa na ako talaga ang kaliwanagan sa mundong ito. At walang anumang kadiliman na babalot sa anumang liwanag. Kung hindi gagapiin ng liwanag ang kadiliman, mga kapatid, hindi mananalo. It symbolizes na ang liwanag ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang kadiliman ay sumisimbolo po ng dyablo, mga kapatid. Kaya po kung ang Panginoong Hesukristo ang nagsisilbing liwanag, at ito po ay nasa isang tao, na isang mananampalataya, o nasa isang Hudyo, saan man siya naroroon lugar, nagliliwanag yan sa kanyang buhay. Amen? Yan, sabi po, ang katunayan, ang Diyos ay liwanag at walang anumang dilim sa kanya. In verse 5, ito ang aming narinig. Ang sabi ni Juan, narinig po ng kanyang tenga, nasaksihan niya po ito, no? Ito ang aming narinig at siya po ay nagtetestify. Ibinabahagi niya sa mga mambabasa hanggang sa kapanahunan ngayon. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. John chapter 1 verse 9, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag o tanglaw. Ang liwanag nito ay magsisilbing tanglaw. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, no, balikan lang po natin, no? Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag ayon sa kanyang creation. Babalik-balikan lang po natin kaya po. Sabi nga ni brother and sister, no, si Kuya Arnold at saka si Ate Grace, sayang to. Sayang to sa mga mananampalataya na hindi nakakadalo sa gawaing ito. Malaki ang nawawala po sa atin, mga kapatid. Okay, balikan natin. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Listen, church, ha? Physical, spiritual na liwanag. Nakikita natin, no, kapag tayo ay nasa liwanag, nakikita natin ang mga bagay, no, na hindi natin napapansin nung tayo ay nasa kadiliman pa. Hindi natin nakikita ang mga pagkakamali dahil balot tayo ng kadiliman. Ngayon, nasa liwanag tayo, nakikita natin ang mga
maaaring makapagparumi sa ating espiritual na pamumuhay, mga kapatid. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Pagmasdan niyo po, tayo po ang babanggitin niya. Tayong mga binigyan niya ng buhay, pinahiram ng buhay, hiningahan ng Diyos. May hininga tayo sa panahong ito. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. Tingnan niyo po, kung ano po, susuriin natin po yung word, no? Susuriin natin, uunawain natin hanggang sa lubos nating maintindihan ang sinasabi po. Sabi niya, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Mapapatunayan po ng isang tao na nasa sa iyo ang liwanag ng Diyos kung sinusunod natin ang kautusan ng Diyos. Mga kapatid, unawain natin ito. Intindihin natin ito. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw, ng liwanag sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kapag nasa iyo na po ang salita ng Diyos na nagsisilbing liwanag sa isang tao. Mga kapatid, tingnan niyo po, magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at kapag ang ilaw ay nasa kanyang buhay, hindi na siya lalakad sa kadiliman. Kapag nasa kanya ang liwanag ng Diyos, sinusunod niya ang salita ng Diyos, mga kapatid, 100%, hindi na siya gagawa ng kasalanan. Sinasabi, kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Sapagkat sinusunod niya na ang Diyos, hindi pwede pong dalawa ang ating susundin sa ating buhay. Isang mabuti at isang masama, hindi po yun. Lalabas lang tayo na tayo po ay sinungaling. Mamaya po, darating tayo sa punto nun. Sa puntong yun po na binanggit ko. Okay, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin. Yung sumusunod lang po ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman, sa kasamaan at sa kasalanan, mga kapatid. Madali po siyang unawain, ano po? Talatang 14, kayo, tingnan niyo po pininpoint ng Panginoong Hesukristo ang tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yung mga lumalakad po sa liwanag, no? Ibig sabihin yung sumusunod sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Sinusunod niyo to. Sinabi po ng Panginoong Hesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yun po yung binabanggit sa salita. Fino-point ng Diyos, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yung mga sumusunod po Pero kung hindi mo sinusunod, kapatid, ang kautusan ng Diyos, hindi ka lumalakad sa liwanag. Hindi ikaw ito. Ang sinasabi po dito ng salita ng Diyos ay yung mga taong namumuhay sa liwanag. Kaya sinabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Amen po ba? Isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol
ay hindi maitatago. Imagine niyo po, no? Gamitan niyo po ng common sense, no? Yung word para maintindihan po natin yung binabanggit. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Pagmasdan niyo po, no? Yung liwanag, yung kandila po, no? May sindi. Tapos sabi niya diyan, walang taong nagsisindi ng ilaw, excuse, pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Tinatakpan po yung liwanag. Ilagay po natin yung ating mga sarili bilang binabanggit ng Diyos sa kanyang salita. Mga taong namumuhay sa kaliwanagan. May sinding liwanag, pero tinatakpan po yung liwanag. Letter A. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Tingnan niyo po. Isang tahanan po. Kailangan po itong liwanag ng Diyos. Kailangan ng liwanag ng salita ng Diyos. Kaya binanggit po dyan, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga, sa halip. Inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat na nasa bahay. Magliwanag ang inyong mga tahanan. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos na nagsisilbing liwanag. Okay, naalala ko po yun, no? Yung bayang Israel, no? Nagkanya-kanya sila ng lakad, no? Kanya-kanya silang iskerda, kung saan-saan sila napunta, kung ano-ano mga ribulto ang kanilang mga sinamba, no? Nakakalungkot po talaga, no? Pero may plano po ang Diyos eh. Ipinapakita niya po ang katotohanan para mas magliwanag po ito sa kaisipan ng mga Hudyo at mga mananampalataya. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng tao. Gayon din naman, no? Tignan niyo po instruction ng Diyos. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin. May liwanag na dati, no? Ang salita ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Mas gusto po ng salita ng Diyos na mas maliwanag. Hindi po yung kukuti-kutitap na parang mamamatay. Ano po, parang mawawalan na, no? Nawawalan na ng gas na nagsusupply para sumindi po ang ilawan nasa ating lahat. Kaya hindi naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, no? Balikan lang natin yung naunang talata. Okay, ha? Kung tayo po, sinasabi natin tayo'y Kristiyano, tayo'y mananampalataya, sinusunod natin kung ano ang sinasabi ng kautusan ng Diyos. Mga kapatid, nakikita po natin ang ating sarili, nakikita ng maraming tao sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi maililihim po yan sapagkat yan ay naisulat sa Biblia. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Meron pong mga Kristiyanong ganyan na parang nagkukubli. Christian siya, nagkukubli. Bakit hindi mo ipahayag
ang liwanag na nasa iyo, kapatid. Yan ay kautusan ng Diyos. Mandato ng Diyos na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Hindi po itinatabi yan. Ikinukubli ang ating pagkakristyano. Yan po yung binabanggit sa salita ng Diyos. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. No? Mga taong nasa iyong paligid, nasa inyong tahanan, nasa inyong community na nasasakupan, mga kapatid. Yan yung mga Kristiyanong nagpapatotoo tungkol sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Kristo. Balik po tayo sa 16. Gayun din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. Sa pamamagitan ng mga gawa, buhay po ang ating pananampalataya, hindi po patay. Siguro po pag ikinukubli ninyo, maaring patay po yan kasi walang makita po eh. Sinabi po ni James yan, no, ang pananampalatayang may kalakip na gawa ay buhay na pananampalataya. Okay. Makikita niyo po na ito po yung may bunga sa isang taong may pananampalataya. At makikita din natin ito at mapapatunayan sa ating sarili kung ito ba talaga ay may bunga ang pananampalatayang naihasik sa atin o sa akin ng taong nagsabi, nag-share ng salita ng Diyos, ang magandang balita. Tingnan po natin sa mga talatang ito. Negatibong pananaw kung ang isang tao ay lumalakad sa dilim. Tingnan niyo po ang bunga nito, mga kapatid, ha? Lumalakad sa dilim at hindi nagsisi sa kanyang kasalanan. Siya ay mananatiling baog o walang bungang maibibigay. Uulitin ko po, negatibong pananaw. Kung ang isang tao ay lumalakad sa dilim at hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, siya ay mananatiling baog o walang bungang maibibigay. Sabi po sa unang talata, 6, 8 at 10, kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Madali pong unawain, mga kapatid, no? Ang salita ng Diyos po ang nagbibigay ng kaliwanagan sa atin na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Hindi po ang nagsasalita sa totoo lang po. Tayo po instrumento lang. Kung sinasabi nating tayo may pakikiisa sa Kanya, sa Diyos po nakikiisa tayo sa Diyos. Pinag-isa tayo ng Diyos. Ikinasal tayo sa Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos, mga kapatid, binabanggit ni John. Kung sinasabi nating tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman. Kapatid, ang salita po ng Diyos ang nagsasabi, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Siya na rin po may sabi, mga kapatid, nagsisinungaling ang taong nagsasabing siya daw ay namumuhay sa kaliwanagan.
pero ang kanyang buhay ay nasa kadiliman. Nagsisinungaling tayo at hindi na mamuhay ayon sa katotohanan. Talatang 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, may tao po bang ganyan? Hindi nagkasala. Okay, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, tinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Talatang 10. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. At wala sa atin ang kanyang salita. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos. Kung sinasabi daw nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Alam po ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay nagkakasala. Gawa ng ating mga kahinaan, mga pagkakamali, sapagkat tayo po ay namumuhay sa laman. Namumuhay tayo sa flesh. Mahina po ang ating laman. Madaling matukso. At yan po ay pinakita lahat ng salita ng Diyos. At isinulat po ito ni Apostol Juan, no? Sapagkat alam po ng Diyos na ang tao ay nagkakasala. Kaya niya binanggit, kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Okay, next. Pagkatapos po nito, mga kapatid, pag natapos po natin to, pupunta po tayo sa 1 John chapter 2. Tutuloy po natin, ha? Kung meron pa pang mga ilang minuto na nalalabi, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, negative aspect. Ngayon po, positive aspect na binabanggit po rito, no? Kung tayo ay lumalakad sa liwanag, tingnan niyo po, no, lumalakad sa kadiliman, no? Hindi nagsisisi po yan, mga kapatid. Pero kapag ikaw ay lumalakad sa liwanag at nagsisi sa iyong kasalanan, tayo'y nalilinis ng salita at nagbubunga. Sapagkat pagmasdan niyo po, no, yung vine, no? Yung vine at saka yung branches, no? Yung puno at yung mga sanga. Yan po, titignan natin na sa positibong pananaw. Kung tayo ay lumalakad sa liwanag at nagsisi sa iyong kasalanan, tayo'y nalilinis. Oh, tignan niyo po, no? Idinetalye po lahat ng salita ng Panginoon. Kung ano yung magiging buhay natin na kinalulugdan ng Diyos. Sabi nga, positibong pananaw, kung tayo ay lumalakad sa liwanag at nagsisi sa iyong kasalanan, tayo'y nalilinis ng salita at nagbubunga. Talatang 7 at 9. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Pagmasdan niyo po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kung tayo daw po ay namumuhay sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, no? Kapag ka ang salita ng Diyos,
ay ating isinasabuhay. Mga kapatid, yan po ang naglilinis ng ating budhi, ng ating puso, ng ating kaisipan. Para masabi natin po, no, sa ating sarili na binago ng Diyos ang ating buhay. Pero tandaan po natin, hindi po aalisin tayo ng salita ng Diyos. Kung ang sinimulan natin, no, ang lumang pagkatao natin at ang bagong pagkatao natin, hindi po yun mawawala yung luma. Pagsasamahin niya pong ganyan yan. Yung lumang pagkatao, hindi po tayo aalisin ng Diyos diyan. At yung bagong pagkatao, yung kadiliman ng unang buhay natin at ang kaliwanagan sa panahong ito ay magkasama. Huwag nga lang pong papairalin natin na mangibabaw ang kadiliman sa kaliwanagan. Dapat ang kaliwanagan, ito po, tignan niyo po ito. Ang kaliwanagang ito ang siyang mangibabaw sa kadiliman. Amen? Naggaganyanan po yan. Mapapansin niyo po ang inyong buhay, mga kapatid. Pag-aralan natin maigi. Hindi po kami ang nag-aaral ng buhay ng bawat isang mananampalataya, ano? Ibinabahagi lang po namin dapat nangingibabaw ang kaliwanagan sa ating buhay. Sinabi po ng salita, at hindi nito kailanman nagapi ang kaliwanagan. Kung hindi ang kaliwanagan ang gagapi sa kadiliman. Yan po yan. Verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kailangan po mamayani ang liwanag sa kalagitnaan ng kadiliman na nagsisilbing ilawan ito. Amen. Next. Verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, mga kapatid, tingnan niyo po ang pangako ng Diyos. Talaga pong tunay na siya lamang ang magbabago ng ating puso, ng ating kaisipan. Mga kapatid, ang salita lamang ng Diyos ang siyang naglilinis ng ating buong pagkatao. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang promise po, no? Ang pangako ng Diyos. Patatawarin tayo ng Diyos sa lahat ng mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yan po ang dulot ng salita ng Diyos. No, kaya po sinabi nga naman kagrupo ko, sayang naman, hindi nakaka-attend ng iba. Malaki po talaga ang nawawala. Kaya po mananatili lamang na bansot, baog po ang isang Kristiyano po, no? Sa totoo lang po, no, isang Kristiyano siya pero wala siya sa mga gawain. Paano natin susuriin ang mga bagay na yon, mga kapatid? Wala siya ng Sunday, wala siya ng every Friday night, no? Na mga gawain natin. Paano masasabi natin na siya'y kaisa natin? Maliwanag po yun, mga kapatid, kung wala ka lagi sa gawain. Maliban na lang siguro kung nag-a-abroad ka. Pero yung iba po gumagawa ng mga gawain kahit sila po ay nasa ibayong dagat, nasa barko. No po, iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng mga Kristiyano upang mapakain po nila, no? Ma-feed nila yung salita ng Diyos. Ma-feed nila yung kanilang sarili sa spiritual na pangangailangang pagkain, pangkaluluwa. Gumagawa sila ng paraan.
At yung iba po, hindi lamang gumagawa ng pamamaraan upang mapakain nila ang kanilang spiritual na pagkain, kung hindi ibinabahagi po nila ito sa kanilang mga kasamahang manggagawa. Hallelujah. Yan po ang promise ng Diyos. Ang salita po ang lumilinis sa atin, mga kapatid. Kaya kung wala ang salita, mananatili lang po ang isang tao na namumuhay sa kadiliman, balot ng kasalanan. Ngunit kung nasa Kanya po ang kaliwanagan, ang salita ng Diyos, lalakad po yan sa katotohanan. Sapagkat ang salita ng Diyos ang magsisilbing ilawan sa kanyang daraanan. Amen. Tingnan niyo po, ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin. Kapag wala po yan, mga kapatid, sa ayaw niyo po, sa gusto niyo po o sa ayaw niyo, hindi po lalago. Mananatiling baog. Yung binabanggit niya po, no? Balikan lang po natin. Yan, sige pa po. Yan. Positibong pananaw kung tayo ay lumalakad sa liwanag at nagsisi sa iyong kasalanan, tayo'y nalilinis ng salita at nagbubunga. Balik po tayo. Sana po to. Excuse lang po, no? Hallelujah, Lord. Tignan po natin, ha? Tignan po natin yung kilos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na makikita po natin dito, mga kapatid. Yan. Ako ang tunay na puno. Tingnan po natin yung kilos ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Tingnan niyo po yung role ng amang Diyos na nasa langit. Siya po'y tagapag-alaga. Siya po'y farmers. Verse 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Yan po ang trabaho ng ama. Tingnan niyo po. Trabaho po ng ama yan. Hindi po trabaho ng anak yan. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputol at nililinis ang bawat sangang nagbubunga. Tingnan niyo po kung papaano yung pong pananaw ng salita ng Diyos. May bunga ka ngayon? Gusto ko sa iyo, magbunga ka pa. Pagmasdan niyo po ang salita ng Diyos. Sabi niya, no? At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yan po ay ultimate purpose ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kung nagbubunga ka ng isa sa panahon na ito, yan po, huwag mong hayaang hindi ka nakakabit sa salita ng Diyos. Yan yung mga tao po nagbubunga, no? Hindi nauubusan po yan ng sustansya. Tanim po ng tanim yan. Share ng share, no? Ng salita ng Panginoon. Kasi po bakit? Nakakakitaan siya ng Ama ng iba't ibang potensyal. Uy, ang sipag naman nitong anak kong to. Tingnan niyo po ang Diyos. Mas lalo niyang nililinis ang pagkatao ng isang tao upang magbunga pa ng lalong sagana. Kaya makikita niyo po ba siya ay baog?
Kapag ikaw ay lumalakad sa kaliwanagan, mga kapatid, napakaraming bunga na makikita sa'yo. Next. Nalinis na kayo. Papaano tayo nilinis, mga kapatid? Sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Because of the word of God. Kung ito po, mga kapatid, ha? Ipahintulot niyo po. Kung ito pong salita na nasa atin ay palagi pinagtutuunan, tinatapunan natin, eh, tinatapunan po natin ng pansin. Binibigyan po natin yung ating pagkaing spiritual, pagkaing pangkaluluwa. Binubusog natin yung ating sarili ng salita ng Diyos. Tayo po ba'y maglulupaypay? Tayo po ba'y panghihinaan? Hindi po. Binubusog po natin yung pagkain pangkaluluwa natin. Sumisigla tayo katulad ng pagkain physical, ano po? Kumakain tayo sa tamang oras, ha? Hindi po yung pinalilipasan natin, na yung gutom natin, no? Pagka 12:30, kailangan kumakain po tayo, ha? Physical advice lang po, no, mga kapatid. Hindi yung kakain tayo alas 2, alas 3. Ay wala na po, tama, hindi po tama yun, no? Sa umaga, ganun din po yun. Dapat ginagawa natin pamamaraan. No, it will take time. Nagbibigay tayo ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag sinabi natin, halimbawa, pinaka-free time natin, libreng oras natin, mga kapatid, ay alas 10 ng umaga or alas 6 ng hapon. Hindi naman po natin yung napakahabang oras na gugulin natin. Ang mahalaga po, napagtapunan natin noon, napaglaanan natin ng panahon o oras o minuto man lamang ang salita ng Panginoon. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. At yan po, ano, pag nalinis na po tayo, papatunayan natin na tayo po ay lalakad at mamumuhay sa kaliwanagan ng Diyos. Amen. Talatang 4. Manatili kayo sa akin. Tingnan niyo po ang instruction ng Diyos. Tao, ako. Binabanggit niya po, una, tao. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Tinitignan po ng salita ng Diyos. Susunod ka ba sa akin, tao? Hindi susunod sa iyo ang Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Okay, tingnan niyo po ang salita. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Excuse lang po, no? Sabi niya po, no? Letter, letter B po. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Kaya po nakakalungkot, mga kapatid. May mga Kristiyano pong dumadalo sa mga church. Iba't ibang church po. Pasumpong-sumpong lang po. Eh, paano po sila lalago niyan? Tingnan niyo pong instruction ng Diyos. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Alam po ng salita ng Panginoon kung ano po nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya po ang magpapakita sa atin ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga.
kung hindi kayo mananatili sa akin. Imposible po yan, mga kapatid. Kaya po siguro, ako po ayoko mag-mention ng mga tao po, no? Kaya po walang madala, walang kaluluwang maakay. Kasi po dalawa ang nasa buhay nila. Dalawa po, isang kadiliman at isang kaliwanagan. Paano mo pagsasamahin yung kadiliman? Dapat tanggalin mo isa at mangibabaw sa iyo. Ang kaliwanagan. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Lastly po, dito na tayo magtatapos mga kapatid. Ano? Ako ang puno ng ubas. Suriin po natin ang salita ng Diyos. At kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Tingnan niyo po, partner silang dalawa. Hindi sila naghihiwalay, ha? Hindi naghihiwalay po, no? Ang isang Kristiyano, ang tunay na may liwanag, hindi yan hihiwalay sa Diyos, sa salita ng Diyos. Laging magkasama po. Tingnan niyo ang salita ng Diyos. Unawain natin lang ang salita ng pag-aralan natin, pag nilayan natin, no? Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Tingnan niyo po, magkasama kayo, no? Mga mananampalataya. Hindi kayo hiwalay sa liwanag. Ha? Ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung wala kayong, kung kayo'y hiwalay sa akin. Liwanag po ba mga kapatid, no? Ako'y napagpapala, no, kapag ka pinagbubulay-bulayan ko po. Excuse lang po, no? Purihin po ang salita ng Diyos. Purihin ang Diyos. Sa Diyos ang lahat po ng papuri. Salamat po, no? God bless you po sa inyong lahat.